Kapag Panginoon sa tulong ng buhay ng Diyos, kailangan pa nagpo ng pastor. Pastor Dave, give to us the word of God. Let's give the word of God a round of applause. Amen. Amen. Thank you. Tamis gayo ang gugma ni Jesus sa tanan nga panahon. Wala gay panahon nga nahimong tab-ang ang gugma ni Jesus Christ. Amen. Amen. Karon mga kaigsuunan, we are in the most important part sa ato ang panimbahon karon. It's already 3:30 in the afternoon, no? So early ang ato ang start. Reminding everyone next Sunday, the third Sunday of the month of February, it is our soul winning Sunday. And karon nga week is our track week. So track week nato karon mga kaigsuunan, padulungay sa third Sunday kay soul winning man din ta pag-abot sa Sunday afternoon. So akong gi-encourage ang matag usa after service, bring gospel tracts, nadagan-dagan mga gospel tracts di sa tubangan. Bring with you gospel tracts mga kaigsuunan, 5 to 10 gospel tracts alone. In 5 days sa 1 week, balag makahatag kag isa sa isa ka adlaw, dako na kay na siyang blessing mga kaigsunan. And don't limit yourself with 5 or 10. As many as you can, no? As many as you can, ngay mohang mahatag. So bring with you some tracts karon, and it will be our track week mga kaigsuunan. Gracias Ginoo, makahatag ta og mga gospel tracts to people at para sila makaangkon sa kaluwasan, makadungog sila, dili man nila madunggan apan mabasa nila mga kaigsuunan ang maayong balita, no? And mga kabataan, appeal mga children, no? Children, ako mong encourage you bring gospel tract. Kauban ninyo sa inyong school, tagayin ninyo inyong mga classmate na kabaw na mabasa, inyong teacher, okay, inyong mga teacher, or namoy matagbo sa dalan, bring with you some gospel tracts, tagai sila, no? Invite them to our church. So magprint pa kog daghan nga naay name nato. Gracias Ginoo, then we will be a blessing gyud sa daghan pa nga mga katawhan. So katong mga wala pa kuan, katong mga wala pa soul winning card, na soul winning card, it is free. Kung mawala ninyo inyong soul winning card, mga imosab na bayad. Na bayad. Ang inyong mga discipleship book libre, pero mawala ninyo pag mga imosab na bayad. Ha? Yan ninyo. Okay? And this time akong gihangyong tanan to please stand up. Manindog ta mga kaigsuunan. Let us all stand up please. And open ninyo ang inyong mga Bibles with me. Okay? And open ninyo sa book of Genesis chapter 22. Atong basahon ang verses 1 down to verse 10. Genesis chapter 22 verses 1 down to verse 10. Familiar story atong pagbasahon karon. If you are already there, please say Amen. Okay? So, na ato ang pagbasahon mga kaigsuunan ang Bible, no? Genesis chapter 22 verse 1 down to verse 10. The Bible says, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou what? Lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning
unsaddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the child will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, and imagine mga kaigsunan ang dramatic scene na nahitabo diri. I hope that you can imagine how painful it is for Abraham magipangutana sa iyang anak. Ingon niyang anak, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Pa, nana ang kalayo, nana ang kahoy, asa ang karniro nga ato ang ihawon para sa Ginoo? Wa siya kabalo nga siya day ang ihawon. And verse 8, and Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang blessing igyatag kanamo, Lord, that we could have the opportunity to know these stories, Lord. It happened long time ago. But the lessons that we could have through these stories, true stories, Lord, from the Bible, still changes lives. And I pray that you will still change our lives, Lord, baguha ang mga kinabuhi. Help us, Lord, empower us, Lord, gamita pagid mi Ginoo for your glory. Ikaw na ibala na mo, Lord, wa mi mabuhat og wala ikaw. Thank you for the way you will bless. In Jesus' precious name, Amen. Amen. Palihog, manglingkod tantanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagatunan karon mga kaigsuonan is all in. A call to radical commitment. So akong gina-encourage, no, learn to shut down notes sa ato ang mga wali sa simbahan, no? Shut down notes, list ninyo, i-copy ninyo ang mensahe. One day you will be needing it. One day, basin niya nga tagaan mong task na mag-share o word of God to some place, so you could always go back to your notebook and review it and teach it. Or basin na sa tuwa karon diri tawgon o pagka-pastor, and you could preach these messages you have heard one day kung magpastor na ka sa imong kaugalingong simbahan. And I hope that you will really cherish the Word of God nga atong pagginapatunan matag Domingo mga kaigsuonan. The title again of the message that we are about to talk karon nga kahaponon is All In. A call to radical commitment. All in. Hatag danan. And a call to radical commitment. When we say radical, meaning mga kaigsuonan, way pagduha-duha, hatag ni mutanan. You have given everything. And when we say radical commitment, commitment nga imnang gi hatag tanan, imo nang gi buhian tanan. You see, you have done everything, all effort, all power, you're the best. And that is radical commitment. And the Bible now is calling us, God is calling us to have a radical commitment sa atong Ginoo. Not to your pastor, but to your God.
I am calling you to have a radical commitment sa Dios. All in ang atong hatag sa Dios, mga kaigsunan. Wala na tay reservation pa. Commitment is the backbone of our faith. Ang imong pagtuo, mga kaigsunan, mahimo siyang way pulos kung wala kay tinuod nga commitment. And ang kaning commitment mao ni ang kulang sa daghan nga mga Kristohanon karon. Maneho, mga pinangga, magkaroon ka og commitment. Human ani nga mensahe. Imagine imong kaugalingon nga nangalagad ka simbahan. Imagine imong kaugalingon nga committed ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Imagine yourself and tell God, Lord, I will be that person. I will be that person. A committed person for you. Committed sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang commitment, backbone sa tong pagtuo. Di kabarog atong pagtuo. Way pulos tong pagtuo kung wa tay tinuod nga commitment. O ang tinuod nga pagtuo naa gyud nay commitment. Committed. Ug maunay kalahian, mga kaigsuonan, sa interesado lang ka kay og sa wingon ka nga yes, I'm all in. Apil ko. You see? Kupot ko. I'm all in. I will give everything. Not just you are interested. Everybody could be interested for a period of time, maybe 1 day, 2 days, 1 week, 1 year, and that interest can be lost. But if you have commitment, mga kaigsuonan, unsa may mahitabo mo, padayon ka, mulahutay ka, nga naman, you are committed all in para sa Ginoo. Amen. Commitment isn't just about showing up, nga naa lang ka, nga present lang ka, nga nitunga lang ka. Commitment, mga kaigsuonan, is about giving your best, giving the best of your time, giving the best of your resources, giving your all. That is commitment. Amen. Commitment, mga kaigsuonan. It's going even if you don't want to go. Di ka ganahan wadto gyapon ka. Kapuyan ka wadto, himuon ni mong kagalingon nga wadto. Wa kay gana wadto, imong pugso ni mong kagalingon nga wadto ka, you are committed. Na kay commitment. You see, you have committed something to God, that whatsoever hinder me, I will go, I will serve you, Lord. Maunay commitment, mga kaigsuonan. Dagang panahon, pastor, nga di ko ganahan mo adto, but because I am committed, bisag di ko gusto, I will go. Dagang panahon, pastor, nga kapoy, pastor, murag luya nga akong lawas, murag lain akong paminaw, but because I am committed, I will still go. Higa na igsoon, that is commitment. Mauna ang ikinahanglan nato karon sa tuang panahon, mga Kristohanon. Commitment. We must have a radical commitment to the Lord. Bisan po ang circumstances, murag bupugong sa imo, mubabag sa imo ang mga circumstances sa imong kinabuhi, but you will still go. Why? You are committed. You are committed. Lain ra ba ni basta magwali kung about inani bitaw? Kay pagasunod adlaw kay nimo tawag sa kuha or mo chat sa kuha, pastor, di ko makaadto pastor ha kay nainani. Wa gyud pulos ang walis pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi ug mao manggaling. You see? Ato makita, mga kaigsunan, we need real commitment to the Lord. Kay kita naman ta kung unsa ang gitawag na ending sa atong mga kinabuhi. And at the end of the day, ma-realize nato nga ang pinaka-importante dai sa nan ang atong Ginoo diay. So commitment, mga pinangga nga mga kaigsunan. Commitment. We need commitment. You see? It is, you will be going, you will be serving even if at times you don't want to, you don't feel like to. Even the circumstances is stopping you, you will still go and serve. Why? You are committed. All in para sa Ginoo. All in for you, Lord. I'm committed. Say it with me. I'm committed. I'm committed. Again, I'm committed. Louder, I'm committed. Committed ka para sa Ginoo, mga kaigsunan. Not to your pastor, but to God. You are committed to God. Committed to God. See? The question is not if it's hard or not. Dili na pangutana og lisod ba o dili. Pastor, lisod bang kayo, pastor? Kung all in kas Ginoo, if you are all in, mga pinangga nga mga kaigsunan,
Whether it's hard or not doesn't matter. Right. You will go and do it because you trust God's plan. And you are willing to follow His plan. Why? You're committed. Lisod pa no sayon because you have commitment, mga pinangga nga mga kaigsunan. Then you will go. Kung waadto lang ka kung sayon, dili na sa commitment. Amen. Ayara ka mo adto comfortable, dili na sa commitment. Aya lang ka mo serve og mayong panginabuhi, dili na sa commitment. Higala igsoon, maayo ang panginabuhi, lisod o dili, you go. Why? You're committed. You're committed. You're committed. I want to challenge you to be committed this afternoon. All in for the Lord. All in ta para sa Ginoo mga kaigsunan. All in for the Lord. Now, tulo ka butang atong paghisgutan karon about being committed to the Lord. I will not give you the background of the story sa Genesis chapter 22. Why? Because you already know this story. I have preached this and explained this back to back. Ano nga story mga kaigsunan? And you know it from the heart. But we will be talking about three things from this story about commitment. Number one, mga kaigsunan, it begins with the heart. Committed begins with your heart. If you are committed or not, the question is, how's your heart? Kumusta ang imong kasing-kasing? Commitment will be tested in hard times. The moment Jesus will ask you the question, He asked Peter. Unsang gipangutanan ni Jesus Christ kang Peter? Sa John chapter 21 verse 15. Open your Bibles with me there. John chapter 21 verse 15. Sa ato mga Bible palihog. If you're there, say amen. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mas gihigugma ba kunimo labaw ani? And in that context, the food that they were eating, Jesus Christ was asking kang Pedro or Simon Peter, Simon Pedro, anak ni Jonah, gihigugma ba kunimo labaw niini? That's the question for all of us this afternoon, mga pinangga. Kinsa ang imong gihigugma kaning mga butang sa kalibutan o ang Dios? Jesus is asking you today. Kinsa imong mas gihigugma? Kinsa imong mas love? Kani o ako? Because commitment will be tested when you are to choose between two. Kung mamili na ka, kinsa man ang imong pilion? Kung mamili na ka between sa kalibutan ng butang or not necessarily daotang butang. Kabalo ka, in the case of Abraham, it was not earthly things ang giingnan sa Ginoo nga kung asa ang mas gihigugmang Abraham, dili kalibutan ng butang, dili sala, dili daotang binuhatan, dili kalibutanong kalihukan, dili trabaho, ang giingon sa Ginoo kang Abraham nga Abraham asa imong mas higigugma kani o ako? Ang giingon sa Ginoo kung asa ang pilion ni Abraham, ang iyang kaugalingong regalo nga ang Ginoo mismo naghatag ang iyang anak. Si Isaac hatag gikan sa Ginoo. Di naman unta makaanak si Abraham ug si Sarah. Pero nakaanak sila nga naman, gitagaan silang anak sa Ginoo. Their only son. Only son ni Sarah ug ni Abraham. Kinsa naghatag ang Ginoo. Pero ningon ang Ginoo mga kaigsunan, verse 2 sa tong text going back 22 verse 2 Genesis, and he said, ngunang Ginoo, take now thy son, look at this, thine only son whom thou lovest. Wa imong anak, ang imong maumaong anak,
kanang imong anak nga imong pinangga kuha anak. Dalaan ko sa bukid sa muraya ug ihalad sa ako sunuga ang imong anak. Ingon sa Ginoo kang Abraham. And that's the time, just like Peter, it is just like Jesus or God is telling Abraham, Abraham, kinsa ang imong mas sigugmaon? Imong anak o ako? Dili perminti worldly things ang makababag sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Dili perminti kalibutanong butang. Sometimes mga butang nga importante kaayo sa ato ang dili man ta dautan. Now we found the heart of Abraham diri. Ma-reveal ang heart ni Abraham. Si Pedro na-reveal ang iyang heart. Ingon pa ni Pedro sa going back in Genesis chapter 21 verse 15, ingon pa niya, he said unto him, Yea Lord, sa last part, Thou knowest that I love thee, he saith unto him. Kabalo ka Ginoo, kita ka sa akong kasing-kasing Ginoo, kabalo ka nga gihigugma ti ka Ginoo. Ana sige tawag nga Peter. And how did Abraham show ang iyang kasing-kasing? Giunsa pagpakita ni Abraham ang iyang kasing-kasing nga tinuoray ang iyang commitment sa Ginoo. His actions revealed what is in his heart. Ang iyang mga gibuhat, mga pinangga, maoy nagpadayag kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing. Unsa man ang gibuhat ni Abraham. Di ba? Sa verse 2, giingnan siya sa Ginoo, may prioridad ni mo Abraham. Kana imong anak nga mao-mao, kanang pinangga ni mong anak, kanang hinigugma ni mong anak, thou lovest. Dalas muraya. Didto, ihalad sa ako isip halad sinunog. Tiyaw mo kana. Una, kanang halad sinunog mga kaigsunan ng burnt offering, dapat ihawon ni mudaan ang mananap, ipaagas nimo ang iyang dugo pagkahuman ug paagas dugo imo ring sanugod. Sa ato pa ang sugo sa Ginoo, ihawon gulgulo ni Abraham ang liog sa iyang anak, ipaagas ni Abraham ang dugo ni Isaac sa sayuta pagkahuman iya ring dagkutan iyang sunugod. Ana ang sugo sa Ginoo kang Abraham. Lisod kay lang gana? Ano gud si Asaw? And that is the right nga reaction. You see? Dili lalim nga sugo. Mabala ka biya kasi mong anak. You see? Nawato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Unsa ang gibuhat ni Abraham? Human to niya nadungog nga sugo. Ang gibuhat ni Abraham, tawang verse 3 sa itong mga Bible. And Abraham what? Rose up early in the morning. Usahay kita biya pag natay buluhaton nga di taganahan magpadugay-dungay tagbangon magpalit-lit din ta ay ngano man murag di taganahan sa Abraham lisod kaayo ang sugo sa Ginoo sa iya sinan ka gapuso niya yang anak gulgulo niyang liog ipaagas ang dugo pag magpaagas dugo iyang sanugon. Mo na sugos Ginoo. Lisod ka sugo, amen? Pero unsay gibuhat ni Abraham? Sayo kay sa buntag ni bangon, na-reveal ang iyang heart. Sa una nakalimot siya, nga murag ang iyang atensyon, ang iyang prioridad, ang iyang gugma, naanak ang Isaac, murag nalimtan niya ang Ginoo. Pagsugo sa Ginoo, Abraham, ihawa imong anak, ihalad sa ako sunuga, na remind siya, ala bitaw no? Ang tinuod din ako nga pinangga, ang tinuod din ako nga first love, ang tinuod din ako nga gihigugma, ang Ginoo di ay. Mauna, sayo sa kabuntagon, nibangon si Abraham, way pagduha-duha, gituman niya ang sugo sa Ginoo. Amen. Na-reveal iyang heart.
You see? Natay mga commitment nga gibuhat mga kaigsunan, especially kato mga workers sa simbahan. Nagpirma ta og as a volunteer worker. We signed and we made a commitment to the Lord. I hope wala ni mo nalimtan ang gihimo ni mga commitment sa Ginoo. Amen? Amen. Ayaw kalimtig suon. Pag abot sa Domingo, mubangon gyapon kag sayog mata. Ngano man kay muadto ka mo alagad sa Ginoo. Pagkahapon, you will stay. Why? Because you were committed. You see? Unsa ang iyang gibuhat mga kaigsunan? Wala na niya gidelay ang iyang obedience. Bangon siya sayo, ni mata siya. Gibuhat niya ang sugo sa Ginoo. Sa verse 5, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the child and the lad will go yonder and worship and come again to you. So ato makita mga kaigsunan, kuha na niya ang possible hindrance. Kaya makitaan siya sa iyang mga sulugoon, nga ihaw na niya si Isaac. Matingaan to sila. So ang possible hindrance, ilan ang iyan ang gibiyan. Dinero mo. Muadto mi sa anak. So tanang hindrance, possible hindrance, gi-remove na ni Abraham. Ano ang verse 6? And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it up upon Isaac his son, and took the fire in his hand and the knife, and they went both of them together. So what happened? Gidala ni Abraham tanan ang iyang gikinahanglan para mabuhat or maobey ang sugo sa Ginoo. Di na siya makarason nga, ay, Ginoo, nalimtan namong kalayo, Lord. Sorry, Lord, nalimtan kalayo, Ginoo. Murag maghimo na pud may kalayo karon, madugay pa gyud ni. Ay Lord, sorry Ginoo. Kulang ra. Gamay ra kay akong dalang kahoy, Ginoo. Murag di kini madayon, Ginoo. Ay Lord, sorry Lord. Akong kutsilyo nabilin, Ginoo. Di gid na ako maihaw, Ginoo. He could make all the alibi, all the excuses, pero ang gibuhat ni Abraham mga kaigsuonan, wa gyud siya naglangan-langan, ang hindrance iyang gihiklin o ang tanang iyang gikinahanglan para matuman ang sugo sa Ginoo. Gidala niya, why? Because he has commitment to the Lord. Committed siya sa Ginoo. Committed siya sa Ginoo. So how committed are you mga pinangga nga mga kaigsuonan? He was willing to give what really matters to him. Verse 10, and Abraham stretched forth his hand. Iyan ang gana yung kamot. You see? Una sa, tanawin mo ang gitawag na verse 9. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order. Yan ang giplastar agaw, and bound Isaac his son. Pasabot ana. Anang bound? Pasabot ana? Gigapos niya. Gigain niya. Nak. Tayo sa tinaka. Nak, ang kamot ibutang sa likod, nak. Ngano man ipa? Basta kay ibutang sa likod. Ngano ni pa ba? Ibutang lang gud kay magdula ta. Agay pa. Pa. Ngano hugot na lagay ni pa. Patay sa pa. Hugot. Hala, ngano gapili pa ang tail pa. Patay sa. Imagine ni mo. Pero wala gibuhat ni Isaac. Nabay mapasa nga nireklamo si Isaac. Kay ngano man nisalig si Isaac siyang papa. Nako ba nas bukid niya. Ma, damang PC, ma. Yes. Bitaw. Imagine ko ninyo nga itabo. Pagkahuman, nagapos na siya. Gana na Isaac. Isakit kayo. Pagkataod-taod. Pa, nganong ako'y gibutang ni mo diri sa sakit akong likod pa. Sakit kay pa. Pa, hugot na kay mong paghikot sa PC. Pasakit kayo. Nisigay ang mata. Kaya ang kutsilyo, gyana na. Ihaw ka karon. You see? Musyagit na magana imong anak gani nga silhig ra imong dala.
Aya pakagkutsilyo na. You see? Ang pinaka-importante sa iya, ang pinakagihigugma, kinsa si Isaac. Nahatag niya sa Ginoo ano man? Commitment. Committed siya. Tinood ang pagtuo. Tinood ang iyang gugma. So what are the things God will tell you now? Kung sa ka nga mga butang, ang ingnon kas Ginoo, lovest thou me more than this? Mas gihigugma kung nimo labaw ani? Mas gihigugma nimo ang imong sininaan labaw sa Ginoo? Di gid mo surrender ang imong pagpakigot o pagpahubag labaw sa Ginoo? You see? Di nimo masurrender ang imong bisyo. Mas gihigugma ba nimo imong bisyo labaw sa Ginoo? Mas gihigugma ba nimo ang imong mga kalibutanong binuhatan labaw sa Ginoo? Mas gihigugma ba nimo ang imong pagpamalikas labaw sa Ginoo? Mas gihigugma ba nimo ang imong mga barakadang way pulos labaw sa Ginoo? Higala igsoon, God is asking you now, lovest thou me more than this? Si Abraham, gingnan sa Ginoo, mas gihigugma nimo imong anak labaw sa ako, Ginoo, imo na. Ihaw na nako ni Lord. Commitment. Commitment. You see? Surrender it now to God. Unsa man na ang gusto sa Ginoo nga kwaon na niya. Unsa man na ang nakababag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Surrender it now. Offer it. Burn it. Tubangan sa Ginoo. Basing mas gihigugma nimo ang imong kalibutanon nga music labaw sa Ginoo. Hangtod karon ang imong ginakanta pag maligo ka CR katawag pong kalibutanon nga mga music. Instead nga Amazing Grace. Katuntay mong kanta. Dapat imong kanta da. To God be the glory, great is you. Tugnaw kayo. You see? Ano to? Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Ano daw? Yun sa manimong kanta. Sa manimong kanta while you are taking a bath. Basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Ano yung kanta? Ages. You see? Aman imong gihigugma. God or that. So mga pinangga ng mga kaigsunan, it is a call for radical commitment. All in for God. Live it. Burn it. Just like sa gihimo ni Abraham, na-reveal iyang kasing-kasing. Ano man, mas gipili niya ang Diyos labaw sa iyang anak. Mas gipili niya ang Diyos. Now, number 2 point, mga kaigsunan, let us talk about what hinder you to be committed. Kung sa may nagbabag sa imo para mahimo kang committed sa Ginoo. Maybe ang nakababag sa imo karon fear, kahadlok. Abraham, maybe nahadlok siya na mawala ang iyang maumaong anak na pinangga. Maybe nahadlok siya na masuko ang iyang asawa, nabulagan sa siyang asawa, pag mahibawan sa iyang asawa nga, wala na iyang anak, giihaw na. Wala na si tagapagmana. Igalaigson, Abraham, maybe nahadlok siya, mingaw na siyang anak, mawala niyang anak, but he overcame that fear. He was committed to the Lord. Mas gipili niya ang Diyos. Unsa man imong ikadlukan karon? Mahadlo ka mawa imong trabaho, mahadlo ka mawa imong mga amigo, mahadlo ka mawa imong unsay imong ikadlukan igsoon, higala igsoon, just be committed to the Lord. Don't fear what man can do to you. Don't fear what the devil can do to you. Higala igsoon, just be committed to God. Di kanya pasagdan oy. You see? Hadlo ka lisod imong kinabuhi, then so be it. If it is for the glory of God. What do you fear? Unsay imong gikahadlukan? You see? Jesus will give you strength. Number 2, mga kaigsunan, maybe distractions. Ang hinungdan nganong di ka committed sa Ginoo, you are too distracted. Si Abraham,
Na-distracted siya sa iyang anak. Ang iyang distraction, ang iyang anak nga maumao. Siguro, imbis kay mag-ampo sa kada pagmata niya, mag-ampo sa kada buntag, Ginoo, salamat sa kinabuhi pagmata niya. Kumusta si Isaac? Nak, okay ra ka na? Wala na. Di siya kaampo. Na-distracted siya. You see? Nung ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, sometimes, those distractions nga gababag sa imuha para mo alagad, mo give all in to God. God will say, I will remove this from you. Bawiun ako ni, kuhaon ako ni sa imo. You see? What are the things na nakadistract sa imo mga kaigsunan? God will remove it. Or at least God will put you in the right perspective. Ay kalimot nga mas higugmaon nimo ang naghatag kaysa hinatag. Isaac was given by God. But don't forget Abraham to love God more than what God gave to you. Sometimes, ang atong distraction, mga kaigsunan, atong kaugalingong pamilya, atong distraction, ang atong trabaho, atong distraction. Sometimes, ang atong lover, ang atong distraction. Basing na sa tuwa karon day maminyo gan believer. Basing na karon day sa tuwa one day makauyab ka imong mauyab unbeliever. Di gato, dili Kristohanon. And instead nga ikaw mo'y madala, ikaw ang makadala sa iya simbahan, ikaw na nuoy nadala niya sa kalibutan. Higala igsoon, let me say this to you, magmahay ka. You see? They can hinder you. And God may remove them. But looking at the other perspective, basin bayag ikaw ang hindrance sa uban nganong di sila kapangalagad sa Ginoo. If you are the hindrance for somebody not to serve the Lord, maybe God will remove you. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, don't be distracted. Kung sa may mga distraction garon, ang pinakauso nga mga distraction mga kaigsunan, very simple. Di ba? Sa inyo naman kayo balik-balik naman eh. Gadgets, cellphone, TV, activities. It will distract you. So pinangga, while there's nothing wrong with that, technology is good. Kasi ako, nagkuhan kong technology. You see? Akong outline as tablet. And it made my preaching easy. Di na ko galisod. Pwede na nga magwali ko, nga di na kay ko magsigig open og Bible. Kaya ako nang gipang sulat-daan ang mga verses diri sa tablet. Mas paspas ug mas convenient sa kuha. Mo run out mo dili, makita na ako. But higalig son, dili pwede nga mahimo na nimong distraction ang gadget. Use it for the glory of God. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, what hinder you? I-remove that. Ipadapli na ay lang pagpa-addict. No, ay lang pagpalabi. Tagay gyud pug panahon ang Ginoo palang pagpangalagad sa Dios. And number 3 mga kaigsuonan nga makahinder sa imo maybe self-interest. We want the best for us. You see? We want the best for us. But don't forget, yes, you want the best for you, but only God knows what's the best for you. And we say amen to that. Amen. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, yes, gusto nimo nga nindot ang imong kahimtang, pero ang Ginoo mo'y mas nakabaloon sa ang pinakanindot para sa imo. You see? And ato makitaan mga kaigsunan, we don't commit for we want to preserve ourselves. But in the process of preserving yourself, you lose it. Mo ba nang sa Biblia? Self-preservation bitaw, self-interest. Mahanaw na noon imong kaugalingon noon. Mayabyab o mayabo na noon ka. Tungod sa imong pag-preserve sa imong kaugalingon. Kung si Abraham pa, ni anak Abraham, bahala ka Lord, basta kaya ako Ginoo, ampingan ako ni akong anak. He will lose his son. You see? Kung sa man ang sa Bible, Matthew 16:25. Open your Bibles there. Matthew 16:25. Are you there? Say amen. For whosoever will save his life shall what? Lose it.
And whosoever will lose his life for my sake will what? Anawa? Bali. No? Ang mga tao na nag-self-preserve, na ay self-interest, they will lose their life. But those people who are willing to lose their life for the sake of Jesus, they will find it. Bali. And look at Abraham. Di ba si Abraham, iyang gihatag ang iyang anak? Sa diha nga gihalad ni Abraham iyang anak, he gained his son forever. Wala nawala iyang anak. Asa na ay good news. Wala namatay si Isaac. Wala namatay. You see? Unsa man ang gayon sa Bible? Hebrews chapter 11 verse 17 to 19. Hebrews chapter 11 verse 17 to 19. Unsa ang gayon sa Bible? By faith, when he was tried, by faith Abraham, when he was tried, offered up what? Isaac. And he that hath received the promise of offered up his only begotten son. Gihalad niya yung maumawang anak. And look at this. Of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called. Accounting, muna yung hunahuna ni Abraham. Accounting that God was able to raise him up even from the what? So andam ihawon ni Abraham si Isaac. Kay ang saad na akang Isaac, wala naman sa ilaing anak nga ilang duha ni Sarah. Ang saad nga anak si Isaac man. Si Ismael dili man siya saad nga anak man siya sala. So ato nakita mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang saad sa Ginoo naa kang Isaac. Una-una ni Abraham, ihawon ako niya akong anak. Kay naman sayang saad, banhaw ni pag-usab sa Ginoo kung mamatay manggaling siya. Buhion ni usab sa Ginoo. Muna yung una-una ni Abraham. Muna na ito nabuhat. From whence also he received him in a figure. Ngano in a figure man? Namatay ba yun si Isaac? Wala. Genesis chapter 22, going back mga kaigsunan. Verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called upon him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Anang Ginoo kang Abraham, Abraham, ayaw na hilabti, ayaw na pasakiti ang imong anak. Ayaw na siya ihawa, Abraham. Ayaw na idayon, Abraham. Abraham, siguro nipiyong na siya. Anang anghel, Abraham, ayaw na idayon og ihaw imong anak. Kay nakabalo na ko nga nahadlok yung gas Ginoo. Nawa kay wa gid nimo hikaw ang imong kaugalingong anak nga ni kanako. Wa siya na ihaw, gipunggan siya sa anghel. Amen? Yeah. You see? So ato makitaan. Upon surrendering his son, he gained his son forever and he will never lose his son again. Amen. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Just be committed, di ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Sa man imong ikahadlukan, hadlo ka sa imong trabaho, hadlo ka sa imong mga higala, hadlo ka sa imong family, just be committed. Di ka pasagdan sa Ginoo. Number 3, and this is the number last, benefit of a committed life. Ano sa'yo benepisyo, pastor? Kung committed ka sa Ginoo. The first benefit, mga kaigsunan, you will have a deeper relationship with God. Deeper relationship with God. Mas mulaw yung relasyon sa Ginoo kung committed ka. Genesis chapter 22 verse 12, sa may na yun sa Bible. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son. O tanawa ang blessing kang Ginoo kang Abraham. Verse 15, look at this, verse 15, if you're there, say amen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing.
Kay tungod imo ning gibuhat, and has not withheld thy son, thine only son, wa nimo gihikaw, gihatag gyud nimo imong anak. Look at this. That in blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thee. Thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my what? Voice. Wow! Grabe ang blessing ni Abraham. Tanang blessing iya, daghan sa kaliwatan. You see, og pinagi sa iyang pangalan, sa iyang seed, mabless ang tibuok kalibutan. Wow! What a blessing. Nga naman, he was committed. Kung gusto nimo ma-experience ang pinakakuyaw nga blessing sa Ginoo, just be committed. Just be committed. And ato makita, you will have impact to others. Na-impact imong kinabuhi sa uban mga kaigsunan. So ato makitaan, si Abraham became the father of all who believe. The father of faith. You see? Kung ganahan nimo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, verse 17 sa Romans chapter 4, verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickened the dead, and calleth those things which he be not as though they were. So ato nakitaan mga kaigsunan, Abraham became the father of many nations. Kuyaw kayang impact sa atubangan sa mga tao. 3 main religions until today respect Abraham. Number 1, Christianity, respect Abraham. Number 2, Judaism, respect Abraham. Number 3, Islam, respect Abraham. The 3 greatest religions sa kalibutan. The 3 biblical religion beside kaning Islam. Pakaron ingnon biblical ra ang Islam. Ato makitaan, they still respect Abraham. Grabe ang impact na Abraham. You see? You will have impact to others if you are committed. Kabalo mo, paminaw mo pag-ayo, kung mahimo kang committed sa Ginoo, you can bring people to church. People can be saved, pinagi sa imong kinabuhi, kung mahimo kang committed sa Ginoo. So just be committed mga pinangga. Number 3, na kay fulfillment sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Fulfilled ka. Way mahay ba? Kaya bitaw, way mahay bitaw nga akong gibuhat ang tanan para sa Ginoo, di na ako magmahay. That is what will happen to a committed man serving the Lord. Tanawang nga hitabo kang Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. The Bible says, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid upon me, for me, a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but to all them that love His appearing. So ato makita mga pinangga, mga kaigsunan, that just like Paul, you will be ready to be offered. Di nakamahadlok mamatay. Why? Because you have fought a good fight. You have finished your course. Nabuhat na nimo ang angay nimong buhaton. So igsoon, pinangga by the grace of our God. Be committed. Be committed. Fulfilling. Kung committed ka sa Ginoo. No regrets. You have done your part. Be committed. So sa conclusion mga kaigsunan, I am asking you to evaluate your commitment level karon. Evaluate your commitment level. Unsa ang mga butang nga kaya nimong buhaton para sa Ginoo? Unsa ang mga butang nga kaya nimong biyaan para sa Ginoo? Unsa ang mga butang nga kaya nimo buhian para sa Ginoo? What will be those things? You see? Just be committed. Just be committed. Ask God's guidance and direction. Lord, unsaon ako Ginoo para mahimo akong committed sa imo Ginoo. And listen carefully, make a step now. Nung saan man ka magsugod nga mahimong committed? Sunod adlaw? Sunod semana? Waton pa nimo next year para New Year na pod? Hubaton ni imong birthday? Next Christmas? No! Start now! Be committed to the Lord. Make a step now. Imagine again yourself, katong ikaw,
katong version sa imo nga committed sa Ginoo, katong version nimo nag-alagad sa Ginoo, katong version nimo nga tinud-anay ang pagigugbas Ginoo, then be that person. Don't wait for another day. This is the best time to be committed. Show it in your action. Sa Abraham, gipakita niya iyang heart, commitment, pinagos niyang action. How can you show it now in our church? Show it in your attendance. You are committed in your attendance. You are committed in your service. You are committed in your Bible reading. You are committed in your prayer. You are committed in soul winning. You are committed in giving. Higala and so on. Be committed. Be committed. Now, as we close sa panimbahon, I hope the challenge ka. I hope na imagine na may mong gawgalingon. Katong ikaw nga committed. Katong ikaw nga matinud-anon. Katong ikaw nga di magakugong sa imong pagpangalagad sa Ginoo. And I hope be that person. Be that person. Be like Abraham. Committed para sa Ginoo. Palihog manindog tanan. Magampo ta. Aman nga langit nun, salamat Ginoong Dios sa imong kaayo. Salamat Lord sa paghatag og panalangin sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa paghatag og grasya nga kami makapadayon og makalahutay sa pag-serve kanimo Lord. Pasayloa mi Ginoo sa among mga kasaypanan ug mga kasalanan. Bless these people Lord. Help us to be committed Ginoong Dios. Itugot Lord ang tanang mga babag Ginoo sa among commitment Ginoo mawa na Lord. Magpadayon mi Ginoo, maglahutay mi Ginoo, mo serve gid mi Ginoo. Lord help me. Help us to be committed. Ikaw na'y bahala naman Lord in Jesus name. Amen. We will have an invitation. We will have a music while having an invitation mga kaigsunan. And while the first verse is going on, pag-start sa first verse karon, I invite you to come din sa tubangan and make a decision. Sugdi na karon. Ingna ang Ginoo, Lord, I will be committed. I will be committed. Mahimo kong committed sa imong bulwaton, Ginoo. As we start the verse 1, Sister Palihog. Surrender sa Ginoo. You come. Para ni sa imo, you come. Be committed. Ingna ang Ginoo, Lord, I want to be committed. Gusto na ako nga may mong committed Ginoo. Mahimo kong committed para sa imo Lord. Be committed. Surrender now sa Ginoo. Ayaw na itong ikaw, itong version nimo nga daw sa waay lang. Be the committed man you can be. The best version of yourself by the grace of God. As tugtugon ni Sister Kisha ko ng verse 2 igsoon para ni sa imo ha. You come. You come and ask guidance sa Ginoo, Lord. In what area sa akong kinabuhi ang dapat mas mahimo ba akong committed Ginoo? And Lord, tabangi ko Ginoo. Tabangi ko nga surrender na ako ang mga nag-distract sa ako, Lord, para may mong committed sa imo. As the piano is playing another verse, para na sa imo ha. Pray and surrender to God.
Father in heaven, thank you Lord sa imong panalangin gihatag kanang. Thank you Lord for the message that you have given us, challenging us Lord to be committed. Help us Lord nga mahimo gid ming tinuod nga committed sa imong amahan, and help us Ginong Dios nga pinaagi sa among commitment Lord, we can be a blessing to the church, to our brothers and sisters, even to the world. Amahan, baguha mi Ginong Dios, tabangin mi Ginoo nga matransform ang among kinabuhi. Mahimo mi Ginoo, ug mahimo na mo Ginoo ang mga butang nga makahatag og kahimayaan kanimo Lord. Forgive us from all of our sins Lord. In Jesus precious name gipangayo na kong tanan. Amen. And amen. Thank you and God bless you. Kindly shake your hands one with another.